We welcome you again sa ating live stream na ito na muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong oras. Alam ko pong ang iba'y galing pantrabaho, nag-aaral pa ang iba'y gawaing bahay, ay napakarami. Pero salamat po sa inyong oras ng pakikinig ng live stream nito. Sige po, kung meron po tayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Mateo, talatang 5, kabanata 13. Matthew chapter 5 from verse 13 after verse 16. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put on its stand and gives its light to everyone in the house. In the same way, verse 16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. May God bless the reading of His Word. Tayo po saglit na dumako sa Diyos sa maikling panalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. Everybody, let's lift our hands. Lord, we thank you for the opportunity to study thy word. Hawiin mo ang mga gumugulo sa aming mga isipan, mga problema, mga hindi kaaya-aya. Hayaan mo sa iyong banal na spirito ay turuan mo kami. At itong aming mga pag-aaralan, naway ma-apply po namin ito sa aming buhay. Salamat. Salamat po sa pagkakataong mag-aral ng iyong salita ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabing Amen. Amen. Our topic for this day or for this evening is entitled Christian as Salt and Life. Kristiyano na katulad ng asin at ilaw. Mahalaga po ito. Bagamat nabasa na siguro niyo ito sa inyong Bible, pero dito ay nagpapaalala lamang kung paano nating lalong maiintindihan ang salita po ng Panginoon. Now, sabi po sa verse 13, you are the salt of the earth. Asin ka. Di ba, nung ibang mga mahilig magluto, lalo pag gusto mong medyo masarap at tama lamang ang pagkaalat, na ilalagyan mo yan ng asin. Ang iba naman ay, ang asin daw po ay kung wala kang rep, lalo kung mahalaga yon na nagpe-preserve siya. At matagal ang buhay ng asin. Hindi basta-basta nawawalan ng pagkaasim nito o pagka sa salt niya na ibinibigay sa atin. Now, sabi po dito sa verse 13, ang tanong niya, kung tayo'y mga asin ng mundong ito, paano, but if the salt loses its saltiness, paano pag yung asin, nawala na ng pagkaasin niya? Ano ibig sabihin niya na pag linggo, okay ka sigurong Kristiyano, pero once na napunta ka na sa bahay, napunta ka na sa barkada mo, napunta ka na sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, para bang nag-iiba ka? Ikaw nung Kristiyanong nagbabago-bago. Pero dito, nagpapatunay lamang paano kung nawala na ng saltiness mo. Ano gagawin mo? Pwede bang maging salty ka agad? Amen? So, yun ang tanong niya. Now, it is no longer good. Pag ang isang asin ay nawala na nung pagkaasin niya, hindi na siya pwedeng anything longer good. Hindi na siya mainam na asin pa. Kasi wala na siyang pagkaasim. At sabi dito, except to be thrown out and trampled underfoot. Dapat itapon na yun. Dapat, kumbaga sa paanan, yun yung pagpapasok ka ng bahay, yung ating mga sasahig, mga trapo na pinapahid ang ating sapatos, ang ating tsinelas, at marumi yun. So ganun ang pagka-describe kung tayong mga Kristiyano ay mawawala ang ating pagka-saltiness, ang pag-aasim ng mundong ito. Dapat itapon at dapat tapakan lamang. So, bilang Kristiyano, sabihan mo ngayon, katabi mo ngayong gabi, na huwag mong alisin ang pagiging asin mo ng mundo. Sige, huwag mong alisin. Huwag mong hayaan, pag nahalo ka na sa iba, wala ka na. Pag nahalo ka na sa iba, iba ka na. Huwag sana po.
Kasi yan ang paalala ng Panginoon para sa atin. Lalo tayong umasim para sa ating Diyos. Now, ano pa po? Sabi sa verse 14, you are the light of the world, ilaw ng mundo. Amen. Siguro kaming medyo nauubos na ng buhok ay talagang lumiliwanag. No? Lalo kung tinatamaan ng ilaw. Pero hindi yun literal na physical. Kung hindi, tayo as a Christian, dapat lumiwanag tayo. Kasi bakit? Ang mundong ito'y madilim. Marumi sa kasalanan. Maraming mangyayari sa mundong ito. Sabi dito, a town built, ang bayan na gawa at nasa taas ng bundok ay hindi pwedeng maitago. So itinaas tayo ng Panginoon, i-promote tayo, especially sa ating spiritual na buhay. Inalis niya ang ating kasalanan at lumiliwanag tayo, may asin tayo sa ating buhay, asin tayo ng mundong ito at lumiliwanag tayo dapat. So, sabi sa verse 15, tingnan po inyo, neither do people light a lamp, kung meron kang ilawan, lampara, at ilalagay mo lamang ito sa under your bowl at hindi na makita ang liwanag. Instead, they put it on its stand. Ang ilawan ay kailanman, hindi mo yan pwedeng maitago. So, lumiliwanag. Nung madalas kong sabihin na minsan nag-usap ang araw at ang kuweba. Sabi ng araw, hindi ko alam ang ibig sabihin ng dilim. Sabi naman ng kuweba, hindi ko naman alam ang ibig sabihin ng liwanag. So, ano sabi nung araw sa kuweba? Itingala mo lamang. So, tiningala nung kuweba nung kanyang pinakabibig. At doon, nakita niya kung ano ang liwanag. Tapos sabi nung yung kuweba, halika dito, pumasok ka sa loob ko. At makikita mo kung anong dilim. So, pumasok nung araw sa kuweba. Sabi nung araw, abe, nasa si dilim. Sapagkat kailanman, kahit ang isang posporo, no, kahit sa pinakamadilim na lugar, basta sinindihan mo yun. Anong nangyayari sa kadiliman? Umaatras sila dahil sa liwanag. Ganyan po tayong mga anak ng Panginoon. God has given us life at nilagay niya tayo sa purpose niya. May purpose siya. Kaya pandemic kayo, kaya mahirap ang buhay ngayon, may purpose ang Panginoon para tayo'y maging asin ng mundo at lumiwanag para sa Kanya. Huwag po nating hayaang itapon tayo. No? So gawing lamang na tapakan ng sahig. No. We are very special sa ating Panginoon. So ano pa po? It gives light to everyone in the house. So sa lahat ng ating bahay, ibinibigay doon liwanag na sinasabi ng Panginoon, na liwanag na mahalaga. Now, in the same way, let your light shine. Lumiwanag ang iyong buhay. Lumiwanag ito. Kung may barkada ka, at nung kwentuhan nyo hindi nakalulugod sa Panginoon, hindi ka lumiliwanag. Kung sa opisina may konting dayaan, hindi ka na lumiliwanag at nakikisama ka sa dayaan. Dapat po, tayuan natin ang katotohanan. Tayuan natin pagiging asin natin at ilaw ng mundong ito. Hindi po madali. Maraming magagalit sa iyo. Maraming galit sa kabutihan, maraming galit sa katotohanan. Pero dahil Kristiyano ka, nahilan ng Panginoon sa kanyang banal na dugo, binili ating mga kasalanan at ngayon malaya na. So asin at liwanag ng mundong ito ay napakahalaga. Let us shine for the Lord that they may see your good deeds. Makita ang kabutihan at higit sa lahat, maluwalhati ang ating amang nasa langit. Yan po palang kabutihan. Yan po palang ating pagsunod sa Panginoon. Bagamat, siguro may magsasabi sa iyong ang bait mo. May magsasabi sa iyong, ba't ka ganyan? Maayos ang iyong buhay. Siguro nakakapintig ng tenga, pero normal lang dapat yun. Dahil Kristiyano tayo, sumusunod tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, pag merong magsabi sa inyo na ikaw'y mabait, dapat sabihin mo lagi, purihin ang Diyos. Nakikita sa buhay ko. Lumiliwanag, nagiging asin ako. Ito yung madali. Mahirap. Pero sa tulong ng ating Panginoon, ang pinakagusto natin ay sumunod. At the next thing ay maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Amen. Dahil ang Diyos lamang ang pwedeng humawak at pwedeng mag-ayos ng buhay na ito. At kaya natin to. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Siguro, school, dati maloko ka. Siguro,
medyo sa trabaho maloko ka. Pero yung kalooban ng Panginoon, habang may panahon pa po, habang kaya pa natin, ay patuloy tayong kumilos at sumunod sa ating Panginoon. Tayo po'y dumako sa panalangin. Everybody, let's lift our hands. Lord, salamat muli sa paalala na kailangan namin maging asin at liwanag ng mundo. Ang mundo ay napakahirap, lalo kung hindi ka nakikisama, especially sa takbo ng kasamaan. Maraming magagalit sa iyo, maraming babangga sa iyo. Pero salamat, may pag-asa ang buhay. At ikaw ang aming Panginoon, na buhay namin, na patuloy na umaalalay sa amin. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa mga paalala sa gabing ito, na maging asin kami, liwanag, turuan mo kami. Hayaan mo sa aming mga bibig, sa aming mga salita, sa aming pagkilos, sa aming mga karakter, sa ugali namin, ay patuloy kang makita. At sabi mo nga, maluwalhati ka sa aming buhay. Hindi madaling maging mabait, lalo sa mga taong mahirap mahalin. Pero sa tulong mo, O Diyos, magiging maayos kami. Salamat, O Diyos, sa iyong gagawin sa mga karamdaman, simpleng karamdaman o malubhang karamdaman. Pangalan ni Jesus, may kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, sa mga bayarin, sa aming mga bills, kung ang iba'y may mga utang, ang iba'y hindi alam ang gagawin, you will provide. Tulungan mo kami na lalong, in spite of this pandemic, learn to give. Dahil yun, doon dumadaloy ang iyong pagpapala. Salamat rin sa aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, aming mga kababayan nasa abroad. Patuloy mong awakan ng bawat isa, na ang pag-asa namin ay walang iba, kundi ikaw lamang. Salamat, Panginoon. Hawakan mo rin ang aming bansa sa dadating na eleksyon. Ngayon lamang ay kausapin mo na kami kung sino ang aming iboboto, na way maging maayos ang eleksyon. Alisin mo ang spirito ng pandaraya. Sino man ang nagpaplanong magnaya, sa pangalan ni Jesus, we rebuke it. At iyong kalooban lamang ang maghari sa aming bansa. Ang dami mo, Panginoong, gagawin sa aming bansa. Hindi ka patapos sa paggawa sa Pilipinas. At anuman ang mangyari sa Pilipinas, ay damay kami. And we believe na napakaganda at napakalaki pa ang plano mo. Salamat sa gabing ito. Salamat sa mga nanonood ng live stream na walang sama, na kasama namin lagi na mag-aral na iyong salita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabing, Amen.